Mga kwento ni Thelmo. Bago natin simulan ng kwento mga kagiliw, iimbitahin ko lang po kayo na mag-follow sa isa pa nating Facebook page, ang Proyekto Helmo. Nakalagay po siya dyan, nilagay ko po yung picture niya sa screen natin, sa background screen natin, kung nakikita nyo. Ilalagay ko po yung link sa comment section sa mga mahilig mag-Facebook dyan. Puro mga remastered po yung mga narration natin doon, yung mga kwento natin dati-dati pa. Ina-upload ko po doon. Bali, dalawa na yung Facebook page natin. Isang main Facebook page natin na mga kwento ni Thelmo, which is doon lahat sinishare yung mga natin, yung mga links, yung mga stories natin. At doon nagpapa-shoutout. At itong isa nga natin yung Proyekto Helmo na doon pinopost or ina-upload lahat ng kwento, lahat ng mga stories natin sa mga listener natin na mahilig lamang makinig sa Facebook, okay? Ulitin natin, nasa screen na po, nasa screen ng story natin ngayon ang pangalan, Proyekto Helmo. Tapos ilalagay ko po yung link sa comment section. I-click nyo lang tapos click nyo yung follow sa mga mahilig makinig sa Facebook, okay? Maraming salamat. Simulan na natin yung kwento. Hello Sir Seth. Dahil sa mga naranasan kong kababalagan sa buhay, na lagi kong naaalala pag mag-isa ako sa kalagitnaan ng gabi, nagsimula akong mag-research ng mga kababalagan stories sa YouTube. May mga sikat naman akong mga story narrator na naging paborito pero ang swerteng nakita ko ang iyong storya. Unang dinig ko pa lang ng boses nyo at kung paano kayo mag-deliver ng storya ng mga pinapadala sa inyo, doon ako nahumaling at naging avid fan na ninyo ngayon. Salamat ma'am. Naisip ko pong magpadala dahil gusto kong sariwain ang mga nakaraan ko. At tanging iilan lamang sa pamilya ang nakakaalam kaya mas minabuti kong itago ang identity ko. Dahil buong pamilya ko po ang nakikinig sa inyo. Lalo na ang aking kapatid na nasa ibang bansa na rin. At para maiwasan na kung may masasabi man akong masama o hindi maganda patungkol sa kanila. At hindi nila alam na ako ito. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Arlene, Tubong Sultan Kudarat. Ang lugar na ito, kahit pagpasa hanggang ngayon, ay isa pa ring lugar na may mga liblib at purong palayan, maisan, o hindi kaya ay malawakang palm tree na plantation. Taong 1990, 2 taong gulang pa lamang ako. Isa po ang pamilya ko sa mga nakaranas ng tawag na hirap sa buhay. Kapag walang anihan. Kaya itong ina ko, bukod sa sunod-sunod kaming magkakapatid at kasalukuyang buntis nung taong yon, lagi pa rin itong sumasama sa pag-harvest ng palay o mais. Kasagsagan noon ng tag-init at mais ang production. Kahit mainit at tirik ang araw, lagi kaming sinasama ng nanay namin sa pag-harvest ng mais. Ako ang maliit noong mga panahong yon. Ayon sa nanay ko, habang nag-harvest siya ay iniwan niya ako sa silong ng sako na ginawang pahingahan. Natutulog umano ako ng mga bandang alauna nun. Medyo makulimlim yung araw na yon. Ilang minuto lang daw ang pagitan ng muli niya akong sinilip ay nataranta siyang hindi na niya ako nakitang nakahiga doon kung saan ako natulog. Nilapitan niya umano yung lugar na ito. Baka lang gumapang ako o nag-iiyak. Pero wala naman siyang naririnig kaya dali-dali daw itong lumapit nang hindi niya ako mahagilap. Nang tingnan niya ako kung saan banda at hindi niya ako makita, doon na nagsisisigaw ang aking ina na siya namang napansin ng iba pa niyang kasama na puro lang din naming pamilya lahat o kamag-anak. Halos maglupasay umano ang nanay ko kakahanap sa akin dahil imposibleng ilang minuto lang ang pagitan
nang muli niya akong sinilip nun. Tapos nawala na. Hanggang sa naisipan nilang pumunta sa pangpang ng ilog pero nung una hindi yun naisip ng karamihan. Gawa ng imposibleng makaya kong tumawid sa umbok na kahon at kasing taas ng tao ang taas ng lupa na yon bago pa makarating sa ilog na ito. Hingalang talaga ay wala ng lugar at nahalughog na nilang lahat ang kahabaan ng maisang yon. Yun na lamang daw ang lugar kung saan kahit imposible ay hindi pa nila natingnan at nagbabaka sakali sila na baka naroroon nga ako. Sa maniwala man kayo o sa hindi, natagpuan ako ng pinsan ko na may katandaan sa akin na sa mga taong yon ay nasa 5 o 6 na taong gulang. Nakaupo umano ako sa taas ng ipil-ipil na malaki. Naglalaro sa maliliit na sanga ng kahoy na ang ilalim nito ay tubig. Isang malalim na parte sa ilog na yon. Ayon sa pinsan ko, hindi kumakapit ang aking mga kamay o nakasipit man lamang ang mga paa ko sa puno. Para lamang daw akong nakaupo sa sahig nun. Komportable. Doon niya rin umano na napansin ang 2 uri na mga hayop na, ayon sa kanya, kasing laki ng pinggan. Isang malaking puting palaka at isang tuko na kung tawagin nga sa amin. Saka nagsisisigaw ang pinsan ko na nakita niya ako. At dahil na rin sa takot na mahuhulog ako sa ilog sa isang mali ko lang na kilos nun, doon na nagsitakbuhan ang lahat kung saan ako naroroon. Ganon din ang aking ina. Nang makita niya umanong ganon ang aking kalagayan, sa takot na mahulog ako sa ilog, gusto niya umano akong akyatin din pero may posibilidad na matutumba ang punong ito at mas lalo akong mahuhulog kaya nagtataka din daw silang lahat kung paano ako nakaakyat sa ipil-ipil na yon. Sa taas ng sanga. Sa mga panahong yon, sinabihan ng nakakatanda na naniniwala din sa mga engkanto ang nanay ko na tawagin ako na bumaba na lang. Alanganin man ang nanay ko na gawin yon dahil imposible daw na magawa ko yon. Dahil wala akong kakayahan pang umintindi ng delikado. Pero nagulat silang lahat ng umano'y para akong bumabalang padaos-dos sa kahoy nang walang kahirap-hirap nun. Dahil sa nangyari ay hindi na natapos ng ina ko ang trabaho niya. Inakay niya kaming magkakapatid pa uwi at hindi na nagpatuloy sa pag-harvest dahil na rin sa takot at sobrang nervyos nito. Doon na rin pinagtapat ng pinsan ko na may nakita siyang 2 malalaking hayop na nakabantay sa ilalim ng ipil-ipil na yon. Bago pa siya nagtawag ng atensyon para matuntun ako. Pero nang lingunin niya nga muli ito, biglang nawala ang mga yon. Alam mo Sir Seth, nalaman ko ang kwentong ito noong 10 taong gulang na ako noon. Yung pinsan ko na nakakita sa akin at kasalukuyang binata na ay nakita akong nakatungtong sa maliit na sanga ng balimbing na inakyatan ko. Kumaga, doon niya sinabi at naalala ang nangyari sa akin. Ayon din sa aking ina, matapos yung araw na yon, tuwing hapon, nilalagnat na ako. Maliksi kapag araw, pero pag sumasapit ang gabi ay inaapoy ng lagnat. Hanggang sa bigla na lamang umano akong kinukumbulsyon. Noong mga panahon din na yon ay hindi pa uso ang doktor kundi sa manggagamot ang laging takbuhan ng may mga sakit. Sinubukan akong ipatingin ng nanay ko sa matandang lalaki na hindi ko na matandaan ang pangalan nun. Pero ayon sa kanya, ang matandang ito ay kilala sa lugar namin na isang babaylan o naghahalad, nanghihilot at nanggagamot ng kung ano-anong karamdaman ng tao sa lugar namin. Pinatawag daw ito ng aking magulang. Nang makita umano ako ng matanda, bigla niya akong hinipo sa dibdib at sinabing maghanap ng puting manok at pula
na mag-asawa. Huwag patatagalin bago pa bumaba ang araw. Dali-dali itong sinunod na magulang ko. Laking pagtataka nila nang pumunta ang matanda sa malaking puno ng mangga sa gilid ng bahay namin. Doon niya inihaw at iwinasiwas ang dugo ng 2 manok. Nagtataka man ay hinayaan ng magulang ko ang kanyang ginagawa. Nang matapos ito, ipiniliwanag ng matandang ito ang nakita niya. Sabi niya, nagbigay siya ng alay sa puno ng mangga. Nakatuwaan ako nang nakatira doon na kasabayan ko umanong ipinanganak ang kanilang anak at nahumaling sila sa akin. Kung hindi siya nakapunta nung araw na yon, marahil umano, nakuha na nila ako. Pero Sir Seth, matapos ang araw na yon, nagsilaglagan ng sanga ng puno ng mangga. Kahit hindi pa ito laya o yung patay na sanga na. Sariwang-sariwa pa yung mga puno o yung mga sanga na yon, pero hindi mo alam kung bakit bigla na lamang nagsikalasan. Pagkatapos ng 3 araw, sabi ng aking ina, namatay ang matandang gumamot sa akin. Nakakaparaning pero magmula nun hanggang sa ngayon, naging malaki ang papel sa buhay ko noon. Meron na akong mga nararamdaman na kung ano-anong bagay. Kahit na yung paparating na blessing man o dilubyo sa buhay. Sabi ng auntie ko na kasalukuyang nasa Kuwait ngayon, ang nagtatrabaho. Sobrang gustong-gusto niya ako lalo na nung bata pa dahil ang kulay ng mata ko ay blue. Parang tubig na malinis, malabnaw. Yung buhok kong kulot na kasing kulot ng Santo Niño at kasing dilaw ng mainit na araw. Hindi naman sa pagmamayabang pero bukod sa paborito ako ng magulang, tanging ako lang na iiba ang mukha sa aming lahat na magkakapatid. Madalas din akong pinagsasabihan, mapa-foreigner man na manliligaw o kaibigan at pamilya na nag-iiba-iba umano ang mukha ko sa hindi nila malamang dahilan. Minsan maganda, minsan nakakatakot, minsan pangit, minsan nakakaakit pero ang paliwanag ko naman ay marahil nakadepende din yun sa mood ko. Taong 2003 naman, taon ng kababalagan sa aming pamilya at sa buong barangay namin. Sa mga taong ito, 13 taong gulang na ako. Isa akong working student at nakatoka sa akin ang pagigib sa 2 banyo, paglalaba at pagwawalis sa likod ng bahay ng amo ko. Isang araw, sa hindi malamang buwan, mga bandang 4:00 ng hapon, nag-iigib ako ng tubig para sa isang banyo. Nang sa ikalawang balik ko ay may bigla akong nakitang babae na pumasok sa banyo na yon. Nakadamit ito ng bestidang puti. Kitang-kita ko ito, Sir Seth, dahil mga 7 di pa lamang ang layo nito mula sa kinatatayuan ko habang bit-bit ang 2 timba. Inakala kong ito si Apong, yung matandang nanay ng aking among lalaki. Nagantay ako ng ilang minuto at inabangan ang paglabas nito ulit pero hindi niya pinihit ang pintuan na isa at hindi man lang hinawakan para isara yon. Nagtiyaga ako mag-antay pa ng ilang minuto. Nang nabagot ay tinawag ko si Apong habang papalapit ako sa banyong pinasukan ng babaeng nakaputi na yon. Nakabukas pa rin ito, kaya dahan-dahan ko itong tinulak habang tinatanong kung may tao ba. Dahil maglalagay ako ng tubig sa mga drum na imbakan nito. Doon na ako nagtaka nang wala akong may nakitang tao sa banyong yon. Dala ng kuryosidad, pagkatapos kong nilagay ang timbang may tubig sa banyo, sinuyod ko ang buong bahay at isa-isang tiningnan ang mga damit na mga kasama kong nakatira sa bahay na yon. Ganon din ang matanda na kasama namin pero
Iba ang damit nila. Walang ni isa sa amin ang nakasuot ng bestida. Tinanong ko rin yung matanda kung nagsuot ba siya ng puting damit kanina pero sabi niya, wala siyang damit na puti. Puro bulaklakin na bestida lahat ng damit niya. Doon ako nag-umpisang kilabutan, Sir Seth. Nang gumabi na, kumakain kaming lahat. Tinanong ko ang amo kung anong meron sa parting banyo dahil may nakita akong nakaputing nakabistida na pumasok kaninang hapon pero hindi na ito lumabas pa. Doon nanlaki ang mata nilang lahat at doon na rin nag-umpisang magkwento si Uncle na dati ay may malaking mangga ang parting yon. Pinutol nila at binunot pati ang ugat nito para mabutasan para sa banyo. Matagal na nila umanong alam na may nakatira sa manggang ito. Haka-haka pa nila na isa itong pintuan papunta sa kabilang mundo ng mga engkanto. Bukod sa aking kalaman, Sir Seth, may nangyayari na rin palang kababalagan sa lugar namin noon. At involved dito ang puno naman naming kawayan. Buwan ng Marso, patapos na ang klase sa taong yon, nang maisipan kong umuwi at magbakasyon muna sa mga magulang ko. Nagulat ako nang makita ko ang parte ng likod bahay namin na maraming mga taong nagtutumpok-tumpukan nun. Pagkababa pa lamang ng tricycle ay sinalubong na ako ng nanay ko na tuwang-tuwa naman sa akin. Saglit akong namahinga sa isa sa silong ng puno na may upuan sa gilid ng bahay. Tinanong ang nanay ko kung ano ang nangyayari sa likod bahay namin. Sinabi niyang ang puno naming kawayan ay bumubulwak umano ng himalang tubig na halos 3 buwan na at may niluluwa itong puting bula. Nagsimula umano ito nang humingi yung uncle ko na tawagin na lamang nating Erning sa aming punong kawayan. 3:00 ng hapon. Gagawin umanong pang-ayos ng kusina nila. Napansin na lamang daw nilang kinabukasan nun. May puting bulang nakaumpok at nakapalibot sa kawayang ito. Kasabay ng pagtulo ng tubig mula sa pinutol na katawan ng kawayan. Nung una ay hindi daw nila ito pinansin pero mag-iisang linggo na. Halos binasa na nito ang buong bakuran ng isa kong uncle na siyang may malapit ang bahay sa punong kawayan namin. Kaya nagkakahaka na ang mga ito na hindi ito normal. Nagpatawag umano sila ng mga manggagamot na titingin at ayon daw sa manggagamot, may gustong ibigay ang punong ito. Dahil or marahil ay may dadating na dilubyo sa lugar namin. Hanggang sa pinagpiesta na ito ng mga tao nun, may mga nagdadasal sa simbahan, pati-pati ang bendisyon. Yung mga tao ay sinasalok ng tubig. Noong mga panahon na ito, buong barangay rin kasi namin ang nagkakasakit ng lagnat at pag nakakainom daw ng tubig na yon, kumagaling sila. Hanggang sa pinasok na ng mga radio station o reporter ang lugar namin at narinig ko pa itong ibinalita noon sa radyo natin FM. Kilalang radio station sa aming lugar. Tinanong ko ang aking nanay kung bakit nangyayari ang mga yun sa amin. Saka ako tinitigan ng aking ina. Sabi pa, alam mo gang, ilang buwan bago nangyari ito sa puno natin. Lagi akong nananaginip na may kumakain na mga palakang makulubot ang sa pagkaing natitira sa kaldero natin. Nagtataka na rin ako tuwing umaga. Ang mga sinaing na natitira sa gabi ay laging panis at lapot na akala mo'y nilawayan na para bang makeso. Malagkit na may mga laway-laway. Yun ay nung bago pa putulin yung punong yon. 3 araw pa umano bago yon, ay may napanaginipan siyang lalaking nakapulang kapa. Nakasakay ito sa kabayo. Pinapili siya umano kung gusto daw ba niyang yumaman
o gustong manggamot at makatulong sa iba. Kapag yumaman umano ang pipiliin, may kapalit yon. Ako umano yon. Kung manggagamot naman ay wala siyang makukuha kundi kahirapan sa buhay. Ang pinili ng aking ina, makatulong sa iba. Madagdag ko lang, Sir Seth, na ang aking ina kahit papano ay nakakakita rin. At ang kanununuan niya, purong manggagamot. Pagkamatay ng lola ko ay may binili nitong bote na may ugat-ugat at may parang papel sa loob nito, pero tinapon ito ng aking ina. Pero hanggang ngayon ay nanggagamot ang aking nanay, lalo na pag nagkakasakit kaming magkakapatid. At ako ang nakamana nito. Balik tayo sa kwento. Nang makauwi ako sa lugar namin at nalaman ng mga eksenang yon, agad akong pumunta na siya namang pagkakita sa akin ng mga tao. Tuwang-tuwa sila sa pagbalik ko sa lugar. Hindi naman sa pagmamayabang, pero lahat ng tao sa lugar namin, buong pamilya ng aking ama ay puring-puri sa akin. Bukod umano sa iba ang mukha ko kaysa sa iba kong mga kapatid. Maganda, magaling kumanta, matalino, at higit sa lahat mabait. Yun ay ayon sa kanila, Sir Seth, ha? Hindi ko kiniklaim yung mga yon. Ramdam mo rin lagi na welcome ka sa bawat bahay na pinupuntahan at pinapasukan mo. Ganon ka-overwhelming ang approach ng mga tao sa akin nun. Nakakagaan din ang pakiramdam. Marahil ay dala din ito sa kung anumang bagay ang may karga ko nun. Hindi ko na rin inintindi ang bagay na yon. Para sa akin ang kababalaghang nangyari sa lugar namin ay parang nakakamangha, pero parang panaginip lamang din sa tulad kong murang edad. Parang hindi ko pa maintindihan ang mga bagay na ito, pero naniniwala talaga ako. Dahil kahit ako ay hindi rin mapaliwanag ang nararanasan. Taong 2009, 19 na taong gulang ako noon. Galing ako sa ibang lugar ng mahigit 1 taon. Pagka-uwi sa lugar namin, isa na akong dalaga. Naging tampulan ako ng usapan ng mga kabinataan sa aming lugar. Lalo na pag nagtitipon-tipon sila at nagiinuman. Paano ko nalaman? Ganito kasi yan, Sir Seth. Hindi ako nakikihalubilo sa mga tao sa lugar namin. Kumbaga, introvert ako. Hindi rin ako nagagagala at sumusuot ng mga maiikling damit. Lagi akong balot na balot, lalo na sa ibaba kong damit. Hindi ko alam na isa ito sa mga katangian, kaya ang mga kalalakihan sa amin ay nagpupustahan kung sinong makakapanligaw sa akin. Kung gugustuhin, pwede naman nilang gawin, pero dahil sa maloko ang tatay ko at kilala nila ito na marami itong baril at laging sangkot sa kalokohan, kaya walang may naglakas loob ni isa sa aming magkakapatid ang manligaw. Maliban kung patago talaga. Wala pa rin sa utak ko ang magmahal talaga o magnobyo hanggang sa naranasan ko na ang hindi ko mapaliwanag. Isang kababalaghang nangyayari sa akin tuwing gabi. Kapag natutulog ako sa kwarto ko ay lagi akong may damit at pajama, pero nagtataka ako na tuwing umaga, minsan ay panty na lamang ang naiiwan sa katawan ko. O hindi kaya ay wala na talagang naiiwan. Hindi ko alam, Sir Seth, kung hinuhubad ko lang ba ito nang natutulog nang hindi ko alam, o kung meron talagang gumagalaw at tumatanggal nito. Dahil sarado naman po ang pintuan ng kwarto ko, kahit sa paggising ko sa umaga. Nagtataka na lamang ako dahil ang lagi kong nakikita ay ang dilaw sa salawal ko kada umaga nun. Yung hindi ko mawari kung akin ba, dahil sabi ko, nagpupunas ako tuwing gabi at nagpapalit ng panty bago matulog. Hindi naman ito maamoy, pero dilaw na dilaw ito na tuyo na nasa salawal ko. Nakala mo, buong araw nang lumabas. Napapaisip ako, Sir Seth,
Lalo na yung lagi kong napapanaginipan na lalaking nakakabayo at nakakapa ng pula at may dalang katana. Katulad na napapanaginipan ng nanay ko noon. Hindi ko makita ang mukha nito. Lagi niya akong niyayaya sa panaginip at lagi niya akong hinahawakan sa ilang ulit na panaginip ko sa lalaking yon. Sinabi ko pa sa sarili ko na baka soulmate ko siya. Naging curious ulit ako na at least ay magpakita man lamang siya ng mukha niya kahit mata lang sa panaginip ko. Sa tindig niya, alam mo talagang matikas ang lalaking ito. Kaya iniisip ko siguro pag napapanaginipan ko siya, nagkakaroon ng pantasya ang katawan ko. Baka kusa ko lang hinuhubad ang damit ko. Nagtataka man ako sa pag-iisip ng mga kakatuwang bagay na yon pero masakit talaga sa ulong isipin ang mga nangyari. Dahil ngayon lang ako nakaranas ng ganon. Mula nang umuwi ako sa lugar namin mula sa Maynila. Hanggang sa nananaginip na naman ako. Dinalaw na naman ako ng lalaking nakakabayo na walang muka. Gusto niya akong kunin. Tumanggi ako. Doon ay parang nagalit ang lalaking yon. Bago ako gumising ay sinabi niya sa akin na kapag hindi pa umano ako nag-asawa at nagkaanak, bago ako maging 21 taong gulang, babalikan niya ako at kukunin sa ayaw at gusto ko. Pagkagising ko ay nabigla ako nang ang dami kong kalmot sa tiyan ko, papunta sa puson at wala ulit sa plot. Doon ko naalala ang sinabi ng nanay ko noong nagkaroon kami ng himala tungkol sa lalaking ito. Doon ako nagpursiging magkatotoo man o hindi. Walang masama kung susubukan ko. Pero Sir Seth, dahil malapit ako sa simbahan at mahilig manaliksik patungkol sa relihiyon, nahihirapan akong magpagalaw sa lalaki. Sinubukan kong magnobyo pero hindi talaga kaya. Hanggang sa taong din yun na sinubukan kong bumalik sa pagtatrabaho. Matapos ang 3 buwan na tambay sa bahay. At doon na nagsimula ang karugtong ng istorya ng buhay ko na isang madilim na nakaraan para sa akin.